Tayo ay nasa pangalawang bahagi na ng Dakilang Tagubilin at ito ay ang paggawa ng mga alagad. Sinabi sa ating teksto sa John 17:4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Yan po ay bahagi ng panalangin ng Panginoon doon sa Gethsemane nung nalalapit na ang kanyang pagpanaw sa mundong ito. Ipinapanalangin niya ang mga alagad alang-alang sa kanilang protection. Pero sa kanyang panimula ng pananalangin ay sinabi niya, nabigyan kita ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagtatapos sa gawaing ipinagkaloob mo sa akin. Ito po ay hindi tumutukoy sa kanyang kamatayan o muling pagkabuhay, sapagkat ang Panginoon ay hindi pa namamatay. Alam natin na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ang kanyang kamatayan. Pero ang tinutukoy niya rito, kung titingnan po ninyo ang konteksto ng kanyang sinasabi, ay parang ini-endorso niya ang kanyang mga alagad sa Ama. Isang bagay na alam ng Panginoon na ito ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Ama, ang paggawa ng alagad. Siguradong sigurado po siya. Lagi kong sinasabi na kung ang Panginoon ay umakyat sa langit, nagawa niya lahat ng mga paghihirap na dapat niyang pagdaanan, pagkatapos ay naibigay niya ang kanyang buhay. Namatay siya katulad ng nangyari at pagkatapos ay inilibing at muling nabuhay. Pagkatapos ay umakyat din siya sa langit. Subalit isang bagay ang kanyang nakaligtaan, ang paggawa ng alagad. Isipin po ninyo kung ano po ang nangyari sa atin sa ating kapanahunan kung wala po ang mga apostol na pinag-iwanan niya sa kanyang iniwang gawain. Pero isang bagay ang sigurado ng Panginoon na magpapatuloy ang kanyang pinasimulan sapagkat nakagawa siya ng alagad. Kaya kung iisipin din natin ang ating buhay na kung sakaling sa atin ay mapuputol ang bagay na ito, ay sino pa ang mga magpapatuloy sa darating na panahon kung sakasakali. Kaya't kung titingnan po natin ang bagay na ito, mga kapatid, ay isang bagay na napakahalaga at dapat talaga na ginampanan ng Panginoong Jesucristo. Tulad ng sabi ko, natapos man niya lahat ng bagay ng kanyang mga pinagdaanan at maluwalhating umakyat doon sa harapan ng kanyang Ama, subalit wala po siyang naiwanang magpatuloy sa kanyang ginawa, ay tila wala ring katuturan ng lahat. Sa ngayon ay pag-aaralan po natin ang ginawa na ito ng Panginoon, ang paggawa ng alagad, sapagkat alam natin ay pinepeke ng dyablo at dapat ay maging maingat tayo sa bagay na ito. Kung titignan po natin sa kasalukuyan ang kalalagayan ng Dakilang Tagubilin, ay tila masasabi natin na ang gumagawa ng bagay na ito ay 95% ng lahat ng mga nagsasabing sila'y born again. Sa paggawa ng mga alagad ay kakaunti lamang po ang gumagawa nito, at kung lalaliman pa natin ang ating kaunawaan tungkol sa bagay na ito tulad ng ating gagawin ngayon, ay makikita natin ang katotohanan na hindi po nila natutumbok kung paano gumawa ng alagad ang Panginoon, ano ang mga kinailangan para maging totoong alagad ang mga ito, para ito ay maging katanggap-tanggap sa Ama at makapagpatuloy ng hanggang sa walang hanggan. Halimbawa ay kung subukin natin ang kanilang layunin, ano sa resulta nito ang makikita sa isang tao na tinatawag na disciple. Ano ang inaasahan sa kanila o ano ang inaasahan natin sa kanila? Nais ko na namang sabihin sa inyo, ang mga ilang ginagawa ko sa aking pagpupunta-punta sa iba't ibang lugar, ay lagi akong nagtatanong sa mga pastor kung ano ang ibig sabihin ng discipleship. Kalimitan po ng isinasagot sa akin ng mga leader na ito ay yung mga synonyms ng disciple. Katulad ng learner, disciple, student, pupil, follower. Ang hinahanap ko po ay yung kahulugan ng salitang ito. Sa bagay na yan ay makikita natin na kahit magkakasamang pastor ay iba-iba po ang definisyon nila sa disciple.
At tandaan natin ang isang katotohanan na kung anuman ang pakahulugan natin sa disciple, ay iyon ang magiging resulta ng ating gagawing kurikulum. O kaya ay yung kanilang pagdadaanang aralin na nais nating ihain sa mga taong nais nating i-disciple. Kung pag-iisipan po natin ang mga disciples sa ngayon ay kalimitang nagadisenyo kung paano magparami sa loob ng kanilang mga sariling iglesia o denominasyon. Sa mga ilan ay sinasabi nila na kapag marunong ng mag-akay ng kaluluwa sa kanilang simbahan ay sila na yung mga tinatawag na disciple. May mga ilan na kapag ang mga nakakagawa nito ay ibinibilang nila sa kanilang mga leader. Maging ito man ay baguhan, maging ito man ay matagal na sa church, na kung susuriin, yun lamang po ang kanilang basihan sa pagiging alagad, na sila ay marunong magdala ng kaluluwa sa kanilang simbahan. Kaya makikita po natin na napakahalaga ng ating ginagawang pag-aaral na ito. Tingnan natin ang buhay ng ating guide, ng ating modelo, ng ating diksyonaryo at direktor ng bagay na ito, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Ang gagawin natin ay oobserbahan natin kung paano gumagawa ng alagad ang Panginoon. Handa po ba kaya nating sundin at kung ito ay makikita nating maganda at tama kahit hindi natin magugustuhan? Pakatandaan po natin ang katotohanan na nang iutos ito ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad at alam natin na maging sa atin sa ating kapanahunan ay inaasahan po niya ito mula sa atin. Hindi nag-uutos ang Diyos o ang Panginoon Jesucristo na isang bagay na alam niya na hindi natin kaya. At kapag iniuutos niya ito sa atin, ay nag-expect siya na ating gagawin. Pero isang sigurado na kaya siya nandito, ginawa niya ang bagay na ito para meron po tayong pattern sa ating mga gagawin. Kaya punta na po tayo. Sa nakaraang video ay nabanggit ko sa inyo na sa aklat ni San Mateo ay wala pong detalye kung paano nag-akay ng kaluluwa ang Panginoon Jesucristo. Sa aking nakita ay mukhang mas nag-focus si Mateo kung paano inalagaan ng Panginoon ang kanyang mga naakay, meaning kung paano niya dinisciple ang mga ito. Kaya sa pagkakataong ito naman ang nais kong ipakita sa inyo mula sa aklat ni Mateo. Tutuntunin ko kung paano po gumawa ng alagad ang Panginoong Jesucristo. Punta na po tayo. At ang una kong babasahin at ipapakitang parte sa inyo ay ang Mateo 4:17 hanggang 22. Basahin po natin. Ganito po ang sabi. From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake. "Come, follow me," said Jesus, "and I will send you out to fish for people." At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Sabihin ko po sa inyo ang unang hakbang ng Panginoon para masagutan po ninyo ang inyo pong guide. At ang nakalagay, he sought the disciples from those who believe the good news of the kingdom. He sought the disciples from those who believe the good news of the kingdom. Kung titingnan po ninyo sa verse 17, yan po yung pasimulang mangaral ng Panginoon Jesucristo sa publiko na ang sinisigaw niya ay, "Repent, for the kingdom of God has come near." O kaya ay, "Repent, for the kingdom of God is near." At makikita niyo po sa mga susunod na talata sa 18 hanggang 22 na diyan ay nagpasimula ng magtawag ang Panginoon sa ilan sa kanyang alam natin na magiging alagad niya kalaunan. Pansinin po ninyo maigi rito sapagkat kung titingnan nyo ay dalawang magkakapatid.
na nangangahulugan 4 pa lamang po sila. Sila po ay sina Andres at Pedro, at pagkatapos ay si Santiago at si Juan, na dalawa ring magkapatid. Kung titingnan po natin dito, na nang tawagin sila ng Panginoon ay agad silang sumama sa Kanya. Kung hindi po natin pag-aaralan ay akala natin na ganun lang kadali na nagtawag ang Panginoon ng mga magiging tagasunod niya. Kailangan po nating pag-aralan at baka po darating tayo sa punto na kapag nakakita tayo ng ating kursunadang pasunurin sa atin ay agad nating sasabihin, in Jesus' name, sumunod ka sa akin. At gagawin din kitang mamamalakayan ng tao. Kaya nais ko pong ibigay sa inyo ang aking nakita tungkol sa pagtawag ng Panginoon sa mga magkakapatid na ito. Ito nga ba ang una nilang pagkikita at pagkatapos ay tinawag sila ng Panginoon at hindi na sila nag-isip, agad nilang iniwanan ang kanilang mga bangkang pangingisda at kahit kailan na hindi na nila ito binilikan? Kung hindi po natin masusing pag-aralan ang bagay na ito ay malamang ganyan po ang ating interpretasyon. Subalit nais ko pong malaman ninyo na hindi po ito ang unang pagkikita ng mga lalaking ito at ng Panginoon. Nais ko pong ipakita sa inyo kung kailan po unang nagpanagpo ang Panginoon at ang mga ilang alagad na ito. Pero dito ay pansinin po ninyo na 4 pa lamang po sila. Hindi po sila 12, sapagkat kapag binasa po ninyo ng tuloy-tuloy hanggang chapter 5 ng Matthew, kahit man lamang doon sa 1 to 3 ay mapapansin po ninyo na kalimitan ay inaakala natin na yung 12 ay nandoon kasama ng Panginoon sa bundok, sadyang hiniwalay sa kanila at pagkatapos ay nangaral sa kanila ng mahaba-haba. Pero kung titignan po natin ang John chapter 1 beginning verse 35 to 42, o kaya itutuloy pa natin ay makikita nyo na yung tagpo na nung tawagin sila ng Panginoon ay hindi po yan ang una nilang pagkikita. Maganda pong malaman natin ang bagay na ito para maunawaan natin na hindi rin po ganun kadali na nang tawagin ng Panginoon ang mga alagad na ito ay agad silang nagsisama sa Kanya. Hindi po. Basahin po natin ang John chapter 1 beginning verse 35 to 42. The next day, John was there again with 2 of his disciples. Ang tinutukoy po niya na Juan diyan ay si John the Baptist. At dahil mas panganay po si John the Baptist at nauna sa ministry, ay makikita natin na dito ay meron na pong 2 tagasunod, si Juan Bautista, na kung papansinin nyo ay kalaunan kapag itinuro niya ang Panginoon sa kanila, ay iniwanan po nila si Juan Bautista at sa Panginoon na sumama. Ang 2 ito ay kabahagi nung 12 na naging masugid na alagad ng Panginoon kalaunan. Sabi po sa 36, when he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." Sabi pa rito, when the 2 disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following him and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi, where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Sino itong 2 ito? Para malaman natin ay kailangan nating ituloy ang pagbabasa. Sabi po rito, Andrew, so yan po ang isa. Si Andres po. Simon Peter's brother was one of the 2 who heard that when John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon, si Pedro po yan, and tell him, "We have found the Messiah," that is the Christ. And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of Jonah. You will be called Cephas," which when translated is Peter. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law,
and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked. Come and see, said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, He truly is an Israelite in whom there is no deceit. How do you know me? Nathanael asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus said, You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. He then added, Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Ang sarap po nito kapag naunawaan po natin, mga kapatid. At dahil kayo po ay nasa Bible School, ay nararapat na unawain po natin ang bagay na ito. Malinaw na dito ay si Andres ay dati ng disciple ng Panginoon. Hindi nga lang binabanggit kung sino yung isa, sapagkat iba na po yung pagtawag niya kay Felipe kalaunan. At itong si Andres ang nag-introduce kay Pedro sa Panginoon. Na nung makita ng Panginoon ay sinabi sa kanya, You will be called Cephas. Na ganun din kalaunan ang ginawa niya kay Nathanael. Ito kaya ay hula-hula lang ng Panginoon tungkol sa mga taong ito? Ako'y naniniwala na ang mga bagay na ito ay nangyari sa buhay ni Pedro at saka ni Nathanael. Pero nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ito ay mga totoong revelation knowledge from the Holy Spirit. They were not an utterance of faith na katulad po ng ginagawa ng marami. Sa pagkakataong ito ay maalala ko po yung nanghula sa akin nung pinatungan po ako ng kamay. Sa totoo lang po, talagang tuwang-tuwa ako nung sinabi sa akin ang bagay nito sapagkat medyo ignorante pa po ako tungkol sa mga pagpapatong ng kamay. Ang sinabi po niya sa akin ay makakarating ako sa napakaraming bansa. Purihin po ang Panginoon sapagkat ilang beses na po akong nakarating din sa ibang bansa, pero pabalik-balik lang po ako doon sa isa at nakatawid lang ako doon sa isang bansa. So 2 bansa pa lamang ang nararating ko. At alam ng Diyos ang aking puso na malamang hindi mo ako mapag-a-abroad kung tungkol lamang sa pamamasyal at gusto ko lamang makapag-abroad. Ang totoo ay parang ayaw ko pong pumunta sa ibang lugar kung hindi ito makatuturan sa kaharian ng Diyos. Pero punto ko po dyan, mga kapatid, ay hindi po nangyari at palagay ko hindi na mangyayari yung hulang yon tungkol sa akin. Pero ang nais ko pong ipakita sa inyo rito, mga kapatid, na bago pa yung tawagin ng Panginoon si Pedro at saka si Andres at saka si Santiago at Juan, doon sa ating teksto sa Mateo 4, ay nagkaroon na po sila ng unang pagpapanagpo na kung saan si Andres ay sinama ng Panginoon kasama ang isa pa sa kanyang tinitirahan at maghapon sila doon. At sa tingin ko, pagka-uwi nitong si Andres, nasabi rito ay hinanap niya si Pedro, sa palagay ko ay meron silang parehong pamilya, upang sabihin sa kanya ang kanyang natuklasan. Kaya kung titingnan natin, na nung tawagin ng Panginoon si Andres saka si Pedro, si Santiago at saka si Juan, ay hindi po yun ang unang pagpapanagpo. At mabasa naman natin dito na dinala ni Andres si Pedro sa Panginoon para ipakilala sa kanya. Isang bagay pa, mga kapatid, na kung babasahin natin ang aklat ng Lucas, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 11, doon sa inyo na mga pamilyar sa inyong Biblia, na sa kabanatang yan, sa unang bahagi ay mapapansin po ninyo na iba po yan kaysa sa sinasabi ng Mateo 4 nang tawagin si Pedro. Sa Lucas Kabanata 5 ay mapapansin po ninyo na sa pagkakataong yan ay hiniram po ng Panginoon ang kanyang bangka. Tila ganito po ang senaryo sa chapter 5. Dahil nagkita na nga ang Panginoon at si Pedro ng 2 beses ayon sa pagkatala na ipinapaliwanag ko sa inyo, ngayon dito sa Lucas Kabanata 5 ay mukhang ito ang pangatlong pagpapanagpo nila.
Si Pedro at saka si Andres, si Juan at saka si Santiago, sa pagkakataong ito ay magkakapartner na sa kanilang ginawang pangingisda. Na sa tingin ko na nung pare-pareho nilang makatagpo ang Panginoon, sapagkat kalaunan ay mapapansin po ninyo na ang dami na pong nakita ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Andres na mga himala ng Panginoon. Marami na po silang karanasan. Kaya lang ay hindi agad-agad sila 100% na sumama sa Panginoon pagkatapos nun. Bagamat sumama sila sa Panginoon, doon sa pangalawang pagkakataon, ako'y naniniwala na umuwi pa rin sila sa kanilang tahanan pagkatapos nun. Pero mukhang dito sa Lucas Kabanata 5, talatang 1 hanggang 11, kung babasahin po ninyo, diyan po nagdesisyon ang mga alagad na ito na talagang sasama na sa mga lakad ng Panginoon ang mga ito. Isang bagay pa na mapapansin niyo diyan, na pagkatapos hiramin ng Panginoon ang bangka ni Pedro at nangaral sa mga tao, si Pedro ay patuloy lamang sa paglilinis ng kanyang lambat. At nang makapangaral ang Panginoon ay sinabihan si Pedro, "Pumalaot ka at ihagis mo muli ang iyong lambat." At ang sabi ni Pedro, "Panginoon, magdamag po kaming ng isda at kami ay walang huli. Subalit dahil sa sinabi mo, ay gagawin ko po." Ito ay sapagkat meron ng pananampalataya, meron ng paniniwala si Pedro dahil sa mga nakikita niya sa Panginoon ng mga himala na mamaya ay babasahin ko sa inyo sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, na napakaraming nakita ni na Pedro na himala ng Panginoon. At noon nga, nung ginawa ni Pedro at ng kanyang kasama sa bangka, ang iniutos ng Panginoon ay grabe ang kanilang huli. Dahil diyan ay kinailangan tawagin nila si Santiago at saka si Juan upang tulungan sila, na kung babasahin ninyo ay parehong bangka nila ay napuno ng huling isda sa pagkakataong ito. Na sinabi sa 8 talata na nung makita ito ni Pedro, ay tila napapaiyak sa pagkamangha. Tandaan natin na doon sa Mateo 4, ay una na siyang tinawag ng Panginoon, pero makikita natin na bumabalik pa rin siya sa pangingisda pagkatapos noon, sapagkat meron po siyang iniisip na siya niyang sinabi dito sa pagkakataong ito. Sabi po sa talatang 8, "When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, 'Go away from me, Lord. I am a sinful man.'" Na tila ang ibig niya sabihin diyan ay hindi ako karapat-dapat na maging tagasunod mo. I cannot be your disciple. I am a sinful man. Ituloy ko po sa verse 9. "For he and all his companions were astonished at the catch of fish they have taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, 'Don't be afraid. From now on, you will fish for people.' So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him." Sa ngayon, dito ay makita natin na iniwan na ni na Pedro, ni na Andres, Santiago at Juan ang kanilang mga bangka at mga nahuli na napakaraming isda para tuluyan ng sumunod sa Panginoon. Ito po ang magandang punto na nakikita ko rito, mga kapatid. Na dito sa Lucas Kabanata 5, sa tingin ko ay hindi po ang sadya ng Panginoon ay yung napakaraming tao. Totoo po na kabahagi sila na makapangaral ng Ebanghelyo sa kanilang Panginoon. Pero kung pag-aaralan po ninyo, ay talagang ang sinasadya niya rito ay ang mga taong ito. Sina Pedro, Andres, Juan at Santiago. Diyan ay makikita natin na meron ng pinoprospect ang Panginoon. Bukod sa revelation knowledge na ibinigay sa kanya ng Holy Spirit, nung makita niya si Pedro, ay naobserbahan niya na merong kakaiba sa taong ito. At yun nga po yung sinabi niya, "Away from me, Lord, I am a sinful man." Alam niyo, at totoo po, hindi problema sa Panginoon ang kasalanan kung aamin tayo.
the more na aaminin natin na hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon at hindi tayo magtatago sa pagkukunwari, ay isang bagay ang sigurado, tayo ay karapat-dapat. Nung sabi ni Pedro, layuan mo ako, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Don't count me into your prospects for disciple. Huwag mo ako ibilang dyan, Panginoon. At ano sabi ng Panginoon? Hindi mo problema yan, Pedro. Problema ko yan. At dahil sinabi mo na hindi ka karapat-dapat, lalong hindi kita tatantanan. Pero makikita naman po ninyo na hindi po nagdalawang isip si Pedro na sumama sa kanya. Hindi po siya parang goma na papunta pabalik. Hindi po siya atras sulong na alagad. Pag nag-decide siya, nung nag-decide siya na sumunod na sa Panginoon, ay talagang diri-diretso na. Alam niyo po sa Panginoon, kapag kaganyan ang mga kanyang pipiliin at rasulong parang goma na hindi makawala sa mga bagay-bagay, iiwanan ka ng Panginoon. Iiwanan ka ng Panginoon. Iiwanan ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Hindi sasayangin ng Panginoon sa iyo ang kanyang panahon na atrasulong ka sa paglilingkod sa Kanya. Ang maganda kay Pedro at dito sa kanyang mga kasama, kung kailan pa sila unang pagkakataon na nakahuli ng todong dami na malamang ay hindi pa nangyari sa kanilang buhay, ay saka siya nagpasya na sumunod na sa Panginoon. Ewan ko kung anong kalalagayan ng marami sa atin na umaabot tayo ng ilang taon bago tayo makapagdesisyon kung kailan natin gusto at magpasya na gawin ang kalooban ng Diyos ay sakalang natin gagawin. Mag-isip-isip po tayo. Marami pong tinanggihan na alagad ng Panginoon na hindi niya isinama dahil sa kanilang pagrarason. Meron diyang alagad na sinabi niya sa Panginoon, Lord, let me go back and bury my father dead. Let the dead bury their dead. Lord, I wanna follow you wherever you go. Hey, you have a false motive. Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nothing to lie down his head. Huwag ka na sumama sa akin kung komportableng buhay ang hanap mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Pag-aralan po ninyo ang attitude ng Panginoon sa mga alagad at makikita po ninyo at mapapansin ninyo na karamihan dyan ay parang minsanan lang tinawag ng Panginoon, follow me. And if they will not follow the Lord at that point, ay iiwanan sila ng Panginoon. Alam natin kalaunan na marami po ay umalis sa Panginoon sa John chapter 6. At kung ganyan din lang ang uri ng alagad, ang iiwanan ng Panginoon, ay alam niya na hindi sila karapat-dapat. Sa buhay ng mga taong ito ay nakita niya ang kauhawan sa salita sa kanila. Kauhawan sa salita ng Diyos. Ngayon ay puntahan po natin ang Mateo 4:23 hanggang 25 sapagkat nais ko pong ipakita sa inyo yung sinasabi ko kanina na kahit nakakita na nung una si Pedro ng mga himala ng Panginoon at pagpapagaling sa napakaraming tao, ay nakita niya ang hadlang sa kanya at ito ay ang kanyang ginagawang kasalanan sa kapanahunan yan. Sabi po rito sa Matthew 4:23-25, Jesus went throughout Galilee teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every diseases and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases. Those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Large crowd from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. Ang nais ko lang pong ipakita sa inyo dyan, mga kapatid, na bago po yung pagpapanagpo sa Lucas Kabanata 5, ay naganap yung pangalawang pagpapanagpo ni Pedro at ng Panginoon na iniwan din nila ang kanilang bangka para makitang napakaraming himalang ito. Pero hindi pa po sila tuluyang sumunod sa Panginoon sa pagkakataong yan. Kaya po nung nakita ni Pedro ang napakaraming himalang ito na nangyayari sa buhay ng Panginoon at alam niya na nabubuhay siya sa kasalanan, sa paglabag sa kautusan ni Moises, ay alam niya na hindi ganun-ganun lang na sumama siya sa anak ng Diyos. Kaya siya tumatanggi at mukhang gusto niyang umiwas sa Panginoon.
Pero dahil intentional ang Panginoon sa kanyang discipleship at alam niya ang mga tugon ng individual sa kanyang salita, ay ito ang mga pinagkakainteresan ng Panginoon. Nais ko lang tanungin kayo, totoo bang interesado kayo sa salita ng Diyos? Interesado kayong matuto? Marami po akong nakikita na ang mahalaga sa kanila ay mapansin ng tao ang kanilang ginagawang paghahanap sa Diyos. Alam po ninyo, kapag ganyan ng tao, malayo na yan ay pagkakainteresan ng Panginoon. At marami po akong nakikita na after pa lang sila sa nakikita ng tao sa kanila at hindi yung kalooban, yung totoo sa kanilang puso at buhay. Punta po tayo sa letter B at ito ay sa Mateo 5:1-3. Nang sabi po rito, "Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. He said, 'Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.'" Ipaalala ko muna sa inyo na sa panahong ito na nagtuturo ang Panginoon, basahin nyo sa chapter 4 ay aapat pa lamang sa mga naging kabahagi ng 12 ang nandirito. Kaya kung yung mga nandirito ay marami, hindi natin alam kung kabilang na ang mga ilan sa 12. Pero ang bagay na tinitingnan ng Panginoon dito ay tungkol sa kanilang kauhawan sa salita ng Diyos. Actually, yun ang sabi niya sa verse 3. "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Na parang sinasabi niya, alam nyo, ang daming gumaling doon, pero pagdating sa pag-aaral, wala silang interes. Pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala silang interes. And so, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya ang sabi ko rito, that the Lord examined them through their thirstiness to learn from Him. Tinitingnan niya na kung ang mga taong ito na sumusunod sa Kanya ay totoong may kauhawan sa salita ng Diyos. At kung papansinin po ninyo na sa Kanyang unang pagkakataong magturo sa kanila ay napakahaba. Yan po ay hanggang chapter 7, mula rito sa chapter 5. Sapagkat tinitingnan po niya kung sino talaga ang mga uhaw na matuto sa kanyang mga ituturo. Alam natin na kalaunan ay sabi niya sa kanyang mga tinatawag, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me," or learn from me. Mag-aral kayo sa akin. Tandaan natin na ito po ay mga Hudyo na marami ng kaalaman sa mga kautusan ni Moises o kaya ay sabihin natin sa lumang tipan. Alam natin na kalaunan sa John chapter 6 ay marami pong umalis at tumigil sa pagsunod sa Panginoon sapagkat hindi nila kaya ang kanyang mga sinasabi. Nais ko lang sabihin sa inyo na marami pong ganyang Kristiyano kapag pinakain mo na ng may litid ay nabibilao ka na. Gusto nila ay hanggang sa kanilang pagkakilala sa Panginoon, hanggang sa sila ay tumanda sa pagiging Kristiyano at mamamatay, paiinumin sila ng gatas. Hindi ka pwedeng maging alagad ng Panginoon kapag kaganyan ang iyong kalalagayan bilang mananampalataya. Malala ko tuloy yung isang Kristiyano na nagpo-post tungkol sa judgmental daw yung mga tao laban sa kasalanang ginagawa ng kanilang kapwa. Sabi ko, siguro ito ay laging nanonood sa programa ng TV na bawal judgmental. Pagkaganyan ang kalalagayan ng Kristiyano, hindi po yan makakaalis sa kasalanan. Laging ang kailangan niya na ituro sa kanya ay pagsisisi. Yan po ang sabi ng Hebreo 6, mga elementary teachings na hindi maiwan-iwanan ng mga taong ito. Alam nyo, kung ganyan ang mga naging alagad ng Panginoon ay hindi niya maiiwanan sila sa gawain sa mundong ito. Kung pansinin po ninyo ang panalangin ng Panginoon sa John 17:4-8, yan po yung unang teksto natin kanina na sinabi ng Panginoon, "I have given you glory by completing the works you have given me to do." At pagkatapos ay nanalangin siya at mapapansin ninyo na ang dahilan kaya itong mga alagad niyang ito ay kaya niya ng iwanan sapagkat tinatanggap nila ang salita
na galing sa Ama na itinuro sa mga taong ito. Pinanghahawakan nila ang salita ng Diyos at alam ng Panginoon na hindi tatalikod ang mga ito as long as they cling to His words that has been taught to them. So yan po ang pangalawang hakbang na ginawa ng Panginoon sa mga alagad. Tinignan niya kung sino ang gustong matuto sa kanila, sapagkat ito'y mga Hudyo na marami ng alam, at kung ipinapalagay nila na matalino sila, hindi sila kukunin ng Panginoon bilang mga alagad. Kaya nga po ang pinili ng Panginoon ng mga alagad ay mga ordinaryong tao lamang po, sapagkat didibatihin po siya ng mga Pariseo kapag kayo ng mga pinili niya. Ang pangatlong hakbang na ginawa ng Panginoon sa letter C ay sa Matthew chapter 10 verse 1 to 4. Nakita ko po diyan that He formally called the disciples to Him. Hindi na po natin babasahin ang lugar na yan sapagkat hahaba po ang ating oras. Pero basahin po ninyo at makikita po ninyo na una ay pinanalangin ng Panginoon na malamang sa mga nakikita niya ay marami pong qualified kung siya lamang. Pero nanalangin siya para sa guidance ng Holy Spirit kung paano niya pipiliin ang kanyang mga alagad. Pastor, bakit hindi tinanggal si Judas? Meron pong dakilang layunin ang Diyos Ama sa pagpili ng anak sa Judas na ito. At yan ay makikita natin kalaunan. Pero makikita natin sa Matthew chapter 10 ay yung formal na talagang tinawag, o ikaw, kasama ka sa aking mga magiging alagad. Namili ako ng 12 at kayo ang aking napili. At mula ngayon ay kailangang italaga ninyo ang inyong mga sarili sa pagsunod sa akin. At ako'y naniniwala na dahil sa napakaraming nakita ng malagad na ito na mga himala ng Panginoon bago pa sila formal na piliin, ay hindi talaga sila tatanggi. The Lord has already demonstrated the power of the kingdom to them. Kaya hindi na sila tatanggi na sila ay piliin ng Panginoon. And I believe they all agreed together. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay ito po yung pinakamadugo na kailangan nilang iwan ang kanilang mga pamilya, iwan ang kanilang mga mahal sa buhay upang tuluyan ng sumunod sa Panginoon. At alam ng Panginoon na 3 taon lamang ang kanyang ipamamalagi kasama ng mga alagad na ito, and so there was an intense discipleship. Nandyan na lahat. Nandyan ang rebuking, nandyan ang correcting, nandyan ang teaching, nandyan ang matinding training sa kanila. Sa nakarang video ay pinakita ko sa inyo na pagkatapos mag-ministry ng Panginoon nang maghapon kasama sila, ay tumawid sila sa dagat at pagkatapos ay nagkaroon po ng unos na tinulugan sila ng Panginoon. Kung titingnan po ninyo, yan po ay training para matuto silang magtiwala na kung sila ay sasampalataya ay kaya nilang sawayin ang hangin. Pero makikita natin na sila po ay bumabagsak pa sa pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Kalaunan ay unti-unti nang nagagalit ang Panginoon sapagkat hindi sila makapagpalayas ng demonyo, katulad sa Lucas Kabanata 10 na kung saan may amang nagdala sa kanila ng kanyang anak at hindi nila mapalayas ang demonyo mula dito. Tingnan po ninyo ang John chapter 6 at makikita nyo na ang Panginoon diyan ay inabot ng dilim na meron pong nasa more or less 20,000 people that they need to feed. Sinabi ko po na 20,000 sapagkat meron pong 5,000 lalaki na kung kasama nila ang kanilang asawa, 2 anak, ay ganun po karami ang taong ito na dinudumog sila. At kung titingnan niyo at pag-aaralan, hindi po yung madlang yon ang intensyon lamang ng Panginoon, kundi maitrain ang kanyang mga alagad. Kaya sinusubukan sila ng Panginoon. Basahin po ninyo yan, mga kapatid, at makikita nyo na talagang pinapadaan sila ng Panginoon sa ganitong pagsubok para matuto sila. At dahil na rin nais ipakita ng Panginoon sa kanila ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos, ay napakain nila ang 20,000 na ito at meron pong natira na 12 bakul. Para saan ang tirang yun? Ito po ang nakikita ko doon. Na nung sila'y bumaba sa bundok, tigitigas ang bakul ang pasan-pasan ng mga lagad na para kung narinig na sinasabi ng Panginoon sa kanila
Sa susunod, mga tuto kayo na sumampalataya sa Diyos at hindi kayo kakapusin sa pangangailangan. Ako'y naniniwala na lahat ng sinasabi ng Panginoon sa challenge of discipleship ay ipinaranas sa kanila ng Panginoon na alam niya na pagdadaanan nila hindi lamang sa panahon na kasama siya, kundi sa panahon na wala na siya. At alam naman natin ang katotohanan na lahat ng mga alagad na ito ay pinagpapatay. Bahagi po yan ng challenge ng discipleship ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos po ng formal na pagkatawag, ay mapapansin ninyo, pag tinuloy ninyo ang chapter 10 ng Matthew verses 5 to 10 na lamang, ay diyan nagpasimula ang matinding pagsubok sa kanila sa pagsunod sa pamantayan ng buhay ng isang alagad ng Panginoon Kristo. At ito po yung sinasabi ko sa iyo, this is the stripping period. Pipigain ka talaga sa panahong ito, mga kapatid. Hindi talaga uubra ang isang mananampalataya na ang kanyang hanap sa Panginoon ay mga maluwan at komportableng buhay. Hindi talaga uubra. At sapagkat ang disciple ay follower, ay talagang nilulog din ng Panginoon na anuman ang kanyang pinagdaanan ay malamang pagdadaanan din ng mga totoong sumunod sa kanya. Kaya mapapansin nyo na sa lahat ng mga pagkakataon na maraming gustong sumunod sa kanya, sa halip na sabihin sa kanila ng Panginoon, "Welcome to my discipleship club," ay binibigyan sila ng napakabibigat na dahilan para sila'y tumalikod na lang. Have you denied your flesh? If not, stop following me. Do you love your father and mother more than me? Stop following me. Are you seeking for comfortable life? Stop following me. Do you love your life so much? Stop following me. Tayo, nagkakandara pa tayo na agad-agad ay maglagay ng mga disciple natin sapagkat ginagawa natin silang mga tropeo natin, pinagyayabang natin, at diyan pa lang ay makikita nyo na after lang tayo sa ating pangalan. Kaya't mapapansin natin na hindi lamang po pagtuturo ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Dinadala sila ng Panginoon sa mga actual na gawain upang makaranas sila. Sinusubukan ang kanilang mga pananampalataya na karamihan ay bumabagsak sila. Pero isang bagay din ang alam ng taong ito na hindi sila magsisisi at meron silang kasiguraduhan dahil nakita nila ang pruweba ng mga ginawa ng Panginoon sa kanyang pagmiministeryo. Ganun pa man po, pagkatapos huli ng Panginoon at pahirapan hanggang sa ipako sa krus, mamatay, inilibing, ang mga alagad nito ay bagsak pa rin sa pagsubok ng Panginoon sa kanila. Ganun pa man ay nakabalik ang Panginoon, muli siyang nabuhay at nakipagtagpo sa kanila sa loob ng 40 araw upang muli ay paalalahanan sila. At diyan po ay makikita natin yung pagtalaga sa kanila upang iwanan sa gawain. Sa atin pong letter E ay sa Mateo 28:16 hanggang 20, na ang utos sa kanila ng Panginoon ay gawin din ang ginawa sa kanila. So sabi ko diyan, He commissioned them to do the work. Commissioning na po. At diyan ay alam natin na iiwanan na sila ng Panginoon. Nais ko munang makita nyo ang katotohanan ito, mga kapatid, na nung muling nabuhay ang Panginoon ay agad-agad na ito ang sinabi sa kanila. Therefore, go and make disciples of all nations. Na nangangahulugan na napakahalaga na bawat mananampalataya ay mahubog sa pagiging alagad. Alam din natin na pinaghihintay sila ng Panginoon sa Banal na Espiritu sapagkat ito ang tulong nila sa lahat ng kanilang gagawin sa ubasan ng Diyos. At dahil sila po ay nasubukan, alam natin na walang isa man sa mga alagad na ito. Of course, alam natin si Judas, hindi po siya umabot na naging tapat hanggang sa kamatayan ng Panginoon. Sa halip, siya nga ang nagkanulo. Pero ang punto na nais kong ipakita sa inyo, mga kapatid, na kapag ka hindi po naging alagad ng isang Kristiyano, hindi po siya naturuang mabuhay katulad ng Panginoon Kristo, na kailangan niyang dumandin sa maraming pagsubok sa kanyang buhay, ay nanganganib po na tatalikod yan sa Panginoon.
Napapansin ba ninyo na itong 11, kasama na siguro yung pumalit kay Judas, lahat sila ay pinagpapatay dahil sa kanilang pananampalataya at gawain. Kaya mag-ingat po tayo na dala tayo ng dala ng kaluluwa na hindi talaga natin mahubog bilang alagad ng Panginoon Kristo. Tandaan natin ang isang katotohanan na hindi tayo makakagawa ng alagad kahit kailanman, alagad ng Panginoon, hanggat hindi tayo naging totoong alagad ng Panginoon Kristo. It takes a disciple to make a disciple. I mean, disciple ng Panginoon, at hindi yan magiging disciple ng Panginoon hanggat hindi ka nagiging totoong tagasunod ng Panginoong Kristo. Kaya yung goal na ipinapakita namin sa inyo sa TBTI ay napakahalaga. At yung pamamaraan ng paghubog sa alagad ay napakahalaga. Hindi po yung marunong lang magpakanta, marunong lang mag-invite ng kaluluwa ay disciple na. Mga kapatid, matuto po tayo sa Panginoon Kristo. At nais ko sabihin sa inyo na ang pagiging alagad ay nagpapasimula sa totoong karanasan ng kapanganakang muli. Pag yan ay mali, lahat ay babagsak. Parang isang bahay na hindi nalagyan ng tamang pundasyon. Babalikan pa rin po natin ang isa pang bahagi nitong discipleship na ito. Napakahalaga po nito sapagkat alam po natin na ito ang focus ng ating buhay, kaya nandito pa tayo sa mundong ito. Titignan pa rin natin ang mga ilang aspeto kung paano po ang Panginoon ay nagturo o humubog ng mga alagad nang sa gayon na hindi po tayo magkamali sa isang bagay na ito na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Kayo na po ang magsulat sa bahaging Living as Jesus Did kung ano ang kinakailangan ninyo sa inyong buhay para mahubog kayo sa pamumuhay at wangis ng Panginoon Kristo. Magandang araw po, ang biyaya ng Diyos ay nasa sa atin. God bless sa inyong lahat.